everyone, I'm Shala Gomez. So let's proceed to the next discussion. Section 24. Registration by reciprocity. A foreign teacher cannot be allowed to register or practice teaching in the Philippines unless their country also allows Filipino teachers to teach there with equal rights and conditions. For example, kung may isang dayuhang professional na guro na gustong magtrabaho sa Pilipinas, papayagan lang siya kung ang kanyang bansa ay nagpapahintulot din ng mga Pilipinong guro na gustong magtrabaho doon. Section 25. Roster of Professional Teacher. The PRC shall maintain an official roster of professional teachers. This includes names, addresses, registration, dates, and other relevant information. Copies of the roster shall be provided to the Board for Professional Teachers, DECS, and accredited teacher organizations. Ang PRC Professional Regulation Commission ang siyang mag-iingat ng opisyal na listahan o talaan ng lahat ng lisensyadong guro sa bansa. Kasama sa talaang ito ang mga pangalan ng guro, kanilang mga tirahan, petsa kung kailan sila nagparehistro bilang guro, at iba pang mahalagang impormasyon. Ang kopya ng listahan ng ito ay ipapasa o ibibigay sa Board for Professional Teachers o sa DECS. Next, Section 26. Registration and Exemption. After 2 years of the law's effectivity, teaching in secondary level requires a valid license. Exempted from the exam are Civil Service and DECS certificate holders, those registered under PD number 1006, degree holders with 3 to 5 years teaching experience. They must register within 2 years or they given a 5-year temporary permit. Those who fail the exam can work as para-teachers with a special permit. Kaligtasan sa exam. Pagkalipas ng 2 taon mula sa pag-implementa ng batas na ito, bawal nang magturo sa high school or secondary level kung wala kang lisensya bilang guro. Pero may mga taong hindi na kailangan kumuha ng exam, like mga civil service, eligibility o hawak ng sertipiko mula sa DECS, yung mga narehistro na noon sa ilalim ng Presidential Decree number 1006. Mga college graduate na may 3 hanggang 5 years na karanasan sa pagtuturo. Kailangan nilang magparehistro sa loob ng 2 taon mula nang ipatupad ang batas. Kung hindi sila makapagparehistro sa tamang panahon, bibigyan lang sila ng temporary permit na 5 taon ang visa. At kung hindi naman pumasa sa exam, pwede pa rin silang magtrabaho bilang para-teacher. Pero kailangan ng special permit. Section 27. Inhibition against the practice of teaching. No person shall teach or apply for any teaching position in the Philippines without a valid certificate of registration and professional license from the PRC. Exemptions are only allowed if specified in the Act, halimbawa special permits. Pagbabawal sa pagtuturo ng walang lisensya, pero may ilang espesyal na kaso na pinapayagan gaya ng kung may special permit na nakasaad mismo sa batas. Walang sino man ang pwedeng magturo o mag-apply bilang guro sa Pilipinas kung wala siyang valid na certificate of registration at professional license mula sa PRC. Ibig sabihin, kailangan lisensyado ka muna bago ka magturo. Section 28. Penal Provisions. Violators of this act may face a fine of 5,000 to 20,000 or imprisonment of 6 months to 5 years, or both, depending on the court's decision. Ito ang parusa sa paglabag sa batas. Sino mang lumabag sa batas na ito ay maaring pagmultahin ng halagang 5K hanggang 20K o makulong ng 6 months to 5 years. O parehong multa at pagkakakulong depende sa magiging desisyon ng korte. Sa madaling salita, may mabigat na kaparusahan ang sinumang hindi susunod sa mga patakaran ng batas na ito. Next, Section 29. Appropriations.
The funds needed to implement the provisions of this act should be included in the 1996 General Appropriations Act in the succeeding years. Pondo para sa pagsakatuparan ng batas. Ang mga gastos o pondong kailangan para maisakatuparan ang mga nakasaad sa batas na ito ay isasama sa taunang pambansang budget, General Appropriations Act, simula taong 1996 at kasama rin ito sa mga susunod pang taon. Ibig sabihin, sisiguraduhin ng gobyerno na may sapat na pondo taon-taon para maipatupad ng maayos ang batas na ito. Next, Section 30, Implementation Guidelines. The Board for Professional Teachers must create and implement the necessary rules and guidelines within 60 days after the law is approved. They must submit copies of these guidelines within 30 days of issuance to the Senate House Committees on Education, Culture and Arts, the Committee on Civil Service and Professional Regulation, and any official who fails to comply may be held accountable under Republic Act No. 6713 and other relevant laws. Mga patakaran para sa pagpapatupad ng batas. Ang Board for Professional Teachers ay may 60 days or 2 months mula na ma-aprobahan ang batas para gumawa at magpatupad ng mga kinakailangang patakaran at gabay kung paano isasagawa ang batas. Pagkatapos nilang gumawa ng mga patakaran, kailangan nilang mag-submit ng kopya sa loob ng 30 days sa mga sumusunod. So, sa madaling salita, may deadline ang board para gumawa ng mga patakaran. At kung hindi susunod ang mga opisyal, maaari silang mapanagot sa batas. Section 31, Transitory Provision. Current teachers, public and private, without certification will get a 5-year temporary certificate to meet the new requirements and become licensed. During this transition, the PBET will still be conducted by the Civil Service Commission and DECS. So, sa panahon ng paglipat o pagsasaayos sa bagong batas, ang mga kasalukuyang guro na pampubliko at pribadong paaralan na wala pang lisensya o sertifikasyon ay bibigyan muna ng pansamantalang sertifikasyon na may bisa sa loob ng 5 years. Sa loob ng panahong ito, kailangan nilang tuparin ng mga bagong requirements para maging ganap na lisensyadong guro. Habang nasa transition pa ang PBET Professional Board Examination for Teachers, ay patuloy pa rin isasagawa ng Civil Service Commission at DECS. Section 32, Separability Clause. If any part of the law is declared invalid, the rest of the law will still remain in effect. Kung may bahagi ng batas na ideklarang walang bisa o hindi valid, ang natitirang mga bahagi ng batas ay mananatiling epektibo at ipapatupad pa rin. So, sa madaling salita, kahit may isang parte ng batas na mabasura o mawalan ng bisa, ang buong batas ay hindi maaapektuhan. Magpapatuloy pa rin ang ibang bahagi nito. Section 33, Repealing Clause. All previous laws or rules that go against this law are repealed or changed. Lahat ng naunang batas o patakaran na sumasalunghat sa bagong batas na ito ay binabawi o binabago. Ibig sabihin, kung may lumang batas na taliwas dito, hindi na iyon susundin. Ang bagong batas na ito ang masusunod. Section 34, Effectivity Clause. The law will take effect 15 days after its full publication in the Official Gazette or two newspapers. Magiging epektibo ang batas makalipas ang 15 days matapos itong mailathala ng buo sa Official Gazette o sa dalawang pahayagan. So sa ibig sabihin,
Kailangan munang mailathala ang batas sa opisyal na publikasyon ng gobyerno o sa dalawang diaryo. At pagkatapos ng 15 days, opisyal na itong ipapatupad. Question. Question number 1. What is required before a teacher can legally practice the profession under this law? Question number 2. Who maintains the official list of licensed professional teachers and where it is published? Question number 3. Can a foreign teacher be registered in the Philippines and under what condition? And section number 4. How long will current and certified teachers be allowed to teach temporarily and what must they do during that period? And last, question number 5. What happens to previous laws that conflict with the provisions of this new law? And that's all. Thank you. Again, I'm Shalmars Gomez.